Magandang araw muli at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon at tunay nga na napakaganda ng series na pinag-aaralan natin ngayon. It's all about our spiritual growth also. And ang topic natin ngayon, it's all about 3 kinds of growth. So, basahin natin yung aklat ng Luke 11 verse 28. Sabi dito, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So, yung pagsunod sa ating Panginoon ay may kalakip na gawa. At sabi nga doon sa kanyang mga salita, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman, sa pagsunod sa ating Panginoon, ay kailangan ay tinutupad natin ito. So, para sa una nating katuruan, sabi doon, we grow in knowledge. So, sa pagsunod sa ating Panginoon, kung gusto natin na lumago, mas yumabong yung karunungan, yung kaalaman na mayroon tayo sa Biblia, kailangan na mag-grow tayo sa kanyang mga salita. At paano yun? Siyempre, yung pagsunod, yung pagbabasa ng kanyang mga salita, at ganun din, kapag nasa piling tayo ng ating Panginoon, yung knowledge na meron tayo na hindi natin in-expect ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So, may mga bagay na minsan inisip natin na hindi natin kaya, pero nung sumunod na tayo sa ating Panginoon, wala palang mahirap, basta patuloy tayo magtiwala sa ating Diyos. At yung knowledge, kailangan nating i-keep yan sa sarili natin, sapagkat sabi nga yung tunay na karunungan ay nakuha mo lang nung tinanggap mo at nakilala mo ating Panginoon. So number 2, sabi doon, we grow in obedience. So dahil may knowledge na tayo, minsan nagiging mali kasi yung gamit o pagkakagamit ng iba kapag matalino sila. So minsan may mga preacher o may mga nagsishare ng salita ng ating Panginoon na sobrang gagaling na nila, sobrang ang dami na nilang alam, pero pagdating doon sa obedience, sa attitude, minsan nagiging mali yung deliberation nila at nagiging mayabang na lang sila sa harapan ng ating Panginoon. So anin natin yung sobrang talino, sobrang maraming alam sa Biblia, kung ang nabuild naman sa kanya is hindi yung puso niya, kundi yung kayabangan. So nagiging iba yung konsepto nila pagdating sa pagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Hindi nila tinitingnan kung o ini-evaluate yung sarili nila kung tama pa ba yung ginagawa nila. So, kaya yung number 2 is we grow in obedience. So, kailangan natin mag-obey sa ating Panginoon. Kung minsan nakakaranas tayo ng magandang estado na ng ating buhay ngayon, so let's obey God at mas lalo pa tayong kumapit sa Kanya. Kasi the more na binibless tayo ng ating Panginoon, the more na sinusubok niya tayo sa maliit o malaking bagay. So, we grow in obedience. Kailangan natin mag-obey, mag-submit sa ating Diyos ng lahat ng plano natin. So, number 3, we grow in blessings. Alam niyo yung blessings, maraming saklaw yan. Una, if the Lord bless you in your financial, so alam naman natin na talagang mahirap makipagsabayan o makipagsapalaran kapag wala kang pera. Lahat madadamay, lahat masisira ang dahil lang sa pera. So if you receive the blessing of the Lord, you need to praise and thanks God for that blessing. So yung iba binibless through physical, yung hindi pagkakaroon, yung maiwasan ng o magkaroon ng isang bagay na ikakatuwa, ikaka-bless. So yung blessing hindi lang sa financial, ganun din sa physical. At higit sa lahat yung spiritual natin, na mas lalo tayong lumago,
the more na binibless tayo ng Panginoon, the more na lalo tayong mag-seek sa Kanya. Sapagkat kapag dumating yung time na marami na at hindi ka naging handa, mababaliwala lang din lahat. So, we need to ready ourselves for the blessing that we pray for Him. Kasi mamaya, ibigay sa iyo yung gusto mo, tapos hindi mo naman ma-handle ng ayos. So, you need to prepare yourself for what you are wish for or what you are praying to the Lord. So, para naman po sa ating application, sabi dito, have an in-depth study of the Bible. So, hindi tayo yung basta-basta lang makikinig lang, tapos labas sa kabila, makikinig lang, pero hindi man natin naintindihan talaga kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi niya. So, isang bagay na pwedeng makatulong sa atin is patuloy tayo na magbasa ng salita ng ating Panginoon, 1 to 2, verse 3, 7, 10, it's all up to you. Basta ang mahalaga is nakakausap mo o nakikipag-usap ka sa ating Panginoon. So number 2, sabi doon, give an obedient attitude to the Bible. So marami si Moses, Isaac, Paul, David. Bagamat may mga flaws sila, pero makikita mo na talaga kapag binanggit mo yung mga pangalan na yan, kung paano sila mag-obey sa ating Panginoon, na sana ay hanggang wakas at mas lalo pang tumibay yung samahang ito, grupong ito. So number 3, sabi doon, have a truly blessed life. So ang Panginoon ay hindi madamot at tunay nga na kapag humingi tayo ay patuloy niya tayong pagbibigyan. And isang bagay din ang paglago natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. So, iwasan natin yung mga salita na pwedeng makasakit o mga bagay na iiwanan lang doon. So, ang Panginoon ang patuloy na tutulong sa atin na magsiset ng lahat ng bagay upang sa ganun ay maging maayos at maganda yung turnover nito. So, ganun din na patuloy nating idalangin na maging mag-grow na tayo in terms of knowledge and obedience and blessing, at hindi lang natin basta naririnig kundi sinasapamuhay pa rin natin. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.